Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Lance content. This is Lance at isang trivia at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito kay Lance, mga ka-plastic. Isa po siyang content creator at the same time veterinary medicine student at certified animal groomer, isang content creator. Baga, ito si Lance o mas kilala bilang Luis Ann Nagal. Yan. Bakit nga ba siya napag-uusapan sa social media? Siya kasi ang babaeng pinatunayan na hindi kailangan ng pa-sexy o thirst trap para sumikat. Yan nga ang sinasabi ng mga karamihan sa panahon ng social media kung saan tila naging sukatan ng kasikatan at pagpapakita ng katawan, paggawa ng mga pang-akit na content at pagsunod sa mga viral trends. May isang content creator na pinatunayan na hindi ito ang tanging daan upang makilala o mahalin ng publiko. Siya si Lance o Luis Ann Nagal, isang medical student at social media personality na kilala dahil sa kanyang mga makabuluhang fact-sharing videos at sa mga pamoso niyang pambungad na limpanyang "This is Lance!" Sa halip ay naging puhunan ni Lance ang kanyang kaalaman, pagiging natural at kakayahang magpaliwanag ng mga impormasyon sa paraang madaling maunawaan at nakakaaliw at kapaki-pakinabang sa mga manunood. So yun, doon siya nakilala. So it was 2005 po siya nag-start bilang isang content creator at hindi niya ito ginagawang hanap buhay bagkus meron po siyang profesyon. Isa siyang vet medicine student. Aspiring na siyang magiging veterinary nurse, mga ka-plastic. So hindi niya kailangan yung profesyon bilang isang content creator. Bagkus ito po ay magmimistulang side quest lang niya at magiging daan para mapalawak ang kanyang kakayanan bilang isang vet nurse. So ang problema lang dito mga ka-plastic ay nai-issue na rin kasi siya. Dumarami na rin po yung mga taong hindi nakaaya-aya ang pagtingin sa kanya. Na kahit kahit na madisente at matino ang pananamit ni Lance ay hindi po naiiwasan na may mga tao pa rin ang tingin sa kanya ay kagaya lang din ng mga typical na babaeng nakikita sa ibang social media accounts. So ito po kasi yung nakakaakit na introduction ni Lance. Panoorin natin muna ito. This is life. 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 This Sa intro kasi mukhang nakakabuhay nga ng nakaka-good vibes, 'di ba? Nakakabuhay ng mentalidad, 'di ba? Pag napapakinggan mo yung boses niya ay talagang unique at malambing, 'di ba? Higit pa siya sa malambing na Ilonggo. 'Di ba? Doon siya sumikat. 'Di ba? Pero paano naman po yung iba pang mga vlogger kagaya nito na hindi naman sumisikat dahil sa kanilang kakayanan? Alam niyo ba
na sinusundan ng sunflower ang sikat ng araw? Oo, pero may kaunting twist. Magandang araw, ako si Gali German, isang agribusiness student. Habang bata pa ang mga sunflower, gumagalaw ito kasabay ng araw mula silangan hanggang kanluran. Ang tawag dito ay heliotropism. Katulad ngayon, nandoon ang araw. Kaya naman ang mga bulaklak nito ay nakatapat din doon. Isa itong natural na paraan para makakuha sila ng mas maraming sikat ng araw at lumaki pa ng husto. Pero kapag nag-mature na sila, humihinto na sila sa paggalaw at kadalasang nakaharap na sa silangan. Parang tayo rin. Habang bata pa lang tayo, marami tayong direksyon na sinusubukan. Marami rin tayong mga bagay na hinahabol dahil alam natin na doon tayo magiging masaya at tagumpay. Pero habang nagmamature tayo, nare-realize natin na hindi lahat ng bagay ay dapat hinahabol. Minsan, kailangan din natin magstay sa kung saan alam ang worth natin. Ang pinakamahalagang direksyon ay yung hindi palaging nagbabago, kundi ang direksyong patuloy nating pinaninindigan. Mahalaga rin ang sunflower sa agriculture. Pinoproseso sila bilang mga sunflower oil o di naman kaya yung mga buto na kinakain natin. At bukod dyan ay nakakatulong din ang ating mga sunflowers sa crop rotation at nagiging pest management control din para sa iba pang mga pananim. Kaya Di ba? May mga agri-wellness PH pa na content creator na kagaya rin ni Lance, mga ka-plastic, pero hindi napapansin ng mga tao. Di ba? So, tingnan natin. That was 2020, September. Samantala tong si Lance, nakarang 2025 lang po niya in-establish yung kanyang account. Isang taon lang niyang binuno yung 4 million followers. Samantalang ito, 2020, na-create. Panahon pa ng pandemic. With the 90,000 followers na. naman Unfair, laging di ba? tandaan. Bakit ito hindi sumisikat? Kasi nga, iba kasi ang approach ng mga kalalakihan pag babae ang content creator, lalo na kung maganda. Doon na pumapasok yung parang hindi na po yung pakay nila is panoorin yung kanyang content about sa kaalaman. Nandun sila para panoorin yung itsura ng babae. Kaya hindi naiiwasan na kahit matino yung content creator na nagko-content sa kanyang page, ay hindi pa rin nawawala yung kabastusan at kawalang respeto sa mga kababaihan. Diba? Bakit si Agri Wellness 2020 pa po siya nag-content, pero hindi man lang umabot ni kahit 100,000 followers. Samantalang itong si Lance, sa loob lang ng isang taon ay nagawa niyang mahit ang 4 billion followers. Diba? Ang katwiran kasi nila dito, mga ka-plastic, siya yung tumapos sa mga babaeng ng thirst trap sa Telegram, TikTok, Facebook, at sa Twitter. Ako plastic. So, nandun na yung comparison na tinatawag. Kasi si Lance kasi napakasimpleng babae pero may dating sa mga kalalakihan. Samantala yung mga ibang TikTokeries na nagpapakita ng mga suso, kilikili, legs, panty, meron pa nga nagko-content, tumatay sa harapan ng camera para lang mag-million views. Samantala ito, ginamit lang ni Lance, utak lang niya. Utak lang. Tsaka tabang projecting ng camera. Magaling kasi yung editor niya. Ang editor niya kasi ay jowa rin niya. Mga ka-plastic. Ang jowa niya saan na ba yun? Ito. Si Chris Emmanuel, mga ka-plastic. Isa siyang engineering. Slash. Si Chris Emmanuel.
Yan. Engineering yan. Kaya yung mga taong naghahangad na agawin yung etong si Lance mula kay Chris ay hindi nyo na magagawa yun. Dahil meron ng nagmamayari kay Lance. Diba? At proud din siya sa achievements na nararanasan ng kanyang jowa. Isang vet nurse nagkagusto sa isang engineering. Diba? Panis. Diba? Parehas may narating sa buhay. Pero hindi pa rin maiiwasan na mayroong nambabastos sa tao ito. Tulad na lamang nito ni Chris Bryan, mga kaplastik. Napakakupal talaga ni Chris Bryan, mga kaplastik. Pati ba naman itong si Lance, ginawan pa niya ng Excel. Nagme-matrix yarn. Kaya marami na namang galit sa kanya dahil sa ginawa niya. Sabi nga sa comment ni Romel John just a head up to everyone doing is actually illegal under Philippine law, even if it's just meant as a joke or a harmless edit. Grabbing someone else's photo and using AI to edit yourself into it without permission violates a few major laws. Data privacy, copyright law, civil code, cybercrime law. Yun. Pag sikat kasi, ganito yung mangyayari sa'yo. Pero pag ordinaryong tao ka, tas ninakawan ka ng photos, tas ginamit sa mga katarantaduhan, yan, kalaswaan at kung ano-ano pa, nangangahulugan lang ng hustisya ay depende sa tao. Hindi ko naman sa kinokontra tong mga taong ito sa fans ni Lance. Ang akin lang naman, hindi para kay Lance itong sinasabi nila. Para sa pangkalahatan to, na kung sino man yung gumagamit ng mga larawan at ginagamit ito sa mga malisyosong content kagaya ni Chris Bryan. Maraming galit kay Chris Bryan ngayon dahil sa ginawa niya. Diba? Actually, meron din sinabi dito si Lance. Wala lang. Meron pa nga siya dito. Nakakalungkot, no? Yung tipong pinaghirapan mo yung content mula sa research, shoot, edit, pero lagi ang daming manyakis sa comment section. Hindi nakakatuwa. Diba? Including Chris Bryan to, mga kaplastik, kasi meron din siya sinabi rito . So, hanapin ko lang yung photo. Ito yung actual comment ni Lance patungkol sa pinost ni Chris Bryan, mga kaplastik. Sabi niya dito, hindi po nakakatuwa mga ganitong content. I support all content creators but not this kind. Ang pambabastos sa mga kababaihan na hindi nakakatuwa. Hindi porket hindi po ako nagsasalita pa tungkol dito ay okay lang po ako sa mga ganito. Please do better po. Do better po. Thank you. So, yeah. Actually, hinahanap ko tong comments niya dito kay Chris Bryan . Direkta ito kay Chris Bryan. Pero binura na din siguro niya kalawang. So hindi talaga maiwasan na maayos ang pananamit ng babae. Meron at meron pa rin mga demonyong lalaki na manyakol na pasimpleng dumidiskarte pero in a nice way nila sinasabi. Pero deep inside may mga kamanyakang taglay. Wala na silang pinipiling babae ngayon. Kaya matino o hindi matino, talagang bababuyin nila sa online, sa personal, sa online. Kaya ang payo ko kay Lance, mga kaplastik,
mag-iingat ka rin sa mga ini-interact mong tao sa personal, even sa online. Kasi may mga tao nag-aabang ng downfall mo. May mga nag-aabang ng mga pagkakamali mo. May mga sumisira sa mga pangarap ninyo. Kaya mag-iingat ka rin, Lance, sa mga taong kinakausap mo sa social media. Kasi lalo na sa personal, kasi nandito tayo sa Pilipinas na kung saan siguro let's say 95% puro mga tarantado ang mga kalalakihan. Wala nang mga gentleman, puro gentleman yak meron. Kahit mga sa mga simpleng mga salita lang man lang, di ba? Meron at meron pa rin kababoy. Kahit kasi RJ Bulls, ang tagal na nitong content creator, mga ka-plastic, pero hindi sumikat. Napansin lang naman siya dahil next Kuya Kim na kasi itong taon to. Bakit palaging mainit ang tubig sa loob ng thermos? This is chismis. May tatlong paraan ng heat transfer or paglipat ng init ba? Ang conduction, convection at radiation. Ang conduction ay isang heat transfer through touch. Kagaya ng paghawak mo sa baso ng kape. Iinit din yung kamay mo, di ba? Sa loob ng thermos ay parang ganito. Isang double-walled container. May wall 1, wall 2 at may space sa gitna para hindi matouch sa other wall. Ang convection ay isang heat transfer through hangin or air molecules dahil ang hangin ay kayang magpalamig kagaya ng pag-ihip mo sa kape para hindi masyadong mainit. Kaya ang space ng double-walled container ay walang hangin or vacuum. So, walang mangyayaring heat transfer kasi walang air molecules sa palibot nito. Yan ang dahilan bakit tinatawag itong vacuum flask. Nagets ba? Ang radiation ay isang heat transfer na hindi kailangan ng touch or hangin, kundi through energy waves or infrared waves. Yan ang dahilan bakit nakaka-feel tayo ng init galing sa araw kahit may atmosphere na tayo at space na walang hangin. Kaya ang double-walled container ay gawa sa glass at covered ng shiny na bagay. Pakita ko sa inyo. Ito medyo matagal na to pero kita nyo yan? Ang purpose niyan ay para mag-reflect ang init pabalik kung saan ito nanggaling. At kung gusto mong ma-maintain ang iyong hotness, pumasok lang kayo sa thermos. Ako si Kuya Bubble. Sa pangarap ko, maging katulad ni Kuya Kim. If you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. And that is what I discovered. Bakit palaging may 2.2 million naman. init ang tubig sa loob ng Then created last year. Halos sabay lang sila ni Lance, mga ka-plastic. Pero si Lance sa loob ng isang taon, mas umere siya. Diba? Mas tumaas. Siyempre, babae. Kaya, mas sumikat. Diba? Even si Kuya Kim Atienza, mga ka-plastic, gusto siyang maging collab. Sabi nga dito sa post niya. Yeah. I would love to meet Ate Lance. Diba? So balang araw magkakaroon ng collaboration yan in the future. Pero sa ngayon sineset pa lang yan. Pero sana po ingat na lang po Lance sa mga taong kini-interact mo. Wag basta-bastang maging humble o sa mga tao na hindi natin alam kung ano intention pero hindi pa rin nawawala talaga yung mga taong nagsasabi ng di maganda tungkol sa'yo. Kasi sa panahon ngayon ang mga kalalakihan wala nang pinipiling lugar pagdating sa kabastusan at kawalang respeto sa mga kababaihan. Kahit maayos ang pananamit mo, meron at meron pa rin magsasabi ng hindi maganda tungkol sa iyo. Diba? Kaya thirst trap man o educational content, kung babae ka, as long as babae ka talaga, walang pinipili ang kamanyakan ng mga kalalakihan. Minsan dinadaan sa biro, pero di mo alam, may laman na pala yung mga biro na yun. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sula, nagsasabing, ang mga plastic ba tagal mabulok, dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya
What's up mga ka-plastic? And this is Convid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.